Attention mga Filipino senior citizens, kakapasok lang importanteng anunsyo mula sa National Commission of Senior Citizens or NCSC. Social pension, nasa kanila na ba ang pamamahala? 1,000 piso pension para kanino ito at paano nga ba ito ma-apply ngayong buwan ng September 2025? Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha, kakapasok lang. Importanteng anunsyo po mula sa NCSC. Itong social pension, nasa kanila na ba ang pamamahala? 1,000 piso na pension ito buwan-buwan. Para kanino nga ba? At paano nga ba ito i-apply ngayong buwan ng September 2025? Mamaya-maya tatalakayin natin yan. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na nga po, makinig mga lolo at lola dahil posted po na anunsyo, importante ito, no? Sa official Facebook page ng NCSC or National Commission of Senior Citizens. Ito po ay nagpapaalala at inanunsyo po sa lahat ng mga lolo at lola na ang social pension program for indigent senior citizens ay wala pa po ito sa pamamahala ng NCSC sa kasalukuyan. Ito po ay nananatili pa po sa DSWD na pamamahala. So in short, ang DSWD pa po ang humahawak nito from the application, no? Pagtanggap ng aplikasyon hanggang sa payout, no? Si DSWD pa po ang namamahala dyan. So, yan po ang nilinaw ng NCSC. Narito po, panoorin muna natin. Ang NCSC chairman na si Dr. Mary Jean Loreche hinggil sa bagay na ito. So ma'am, handa na po ba ang NCSC na mag-take over from DSWD in relation to yung social pension at ano po yung kakailanganin in terms of the transition at saka yung pagpapalit po ng skills at saka know-how? Naku, napakaganda ng katanungan mo, Asek, and we want to thank you for this, no? Alam mo, there has been a transition already from the time of 2022, bago pa ako naging commissioner ng NCSC. There were already talks about this, but then it is provided for by law. So, ibig sabihin doon sa Memorandum of Agreement na pinirmahan, nilagdaan ng dating mga namumuno sa DSWD at NCSC sa taon ng 2025, there should have been a transition. NCSC has been preparing for that. They required certain qualifiers na dapat ma-comply namin for the transition. And I believe NCSC has that already, the capacity. And this is classic, no, na ipakita natin. The expanded centenarian cash gift, yung ating binibigay na 10,000, that's a litmus test on our capacity to deliver, the social indigency program pag nailipat sa atin. Ano po yung mga safety nets o mechanisms po na gagawin o ipapatupad ng NCSC para ma-ensure po na yung pension ay makakarating sa mga dapat na recipient at gaya po ng sinasabi ng DSWD, wala pong maiiwan? Kaya mahalaga yun, and nagpapasalamat kami sa DSWD. As a matter of fact, it's like a big brother, small brother, yung ating pagtutulungan between DSWD and NCSC. Once the transition is being conducted already, sigurado tayo na kung ano yung mga kailangang ilipat sa amin, lock, stock, and barrel, dapat tanggapin namin yon. Yung kanilang procedural process sa ngayon na meron sila, we can adopt that. The listing that they have, we can adopt that so that there is a seamless transition. It will be in year 2 based on our planning and programming namin sa NCSC. It will be in year 2 wherein we might have to go back and recheck on the validity of the lists. Number 2, on the processes, on the memorandum of agreements with the LGUs, on other ways and means by which we can deliver the cash gift to our older persons. So malinaw po no ang anunsyo ng NCSC chairman na si Dr. Mary Jean Loreche na ang social pension po
ay wala pa po sa kanila, no? Nasa DSWD pa po talaga ito. Pero huwag kayo mag-alala dahil sinasabi naman po ng batas na lahat ng mga benepisyo, programa at serbisyo para sa mga senior citizen kailangan pong ilipat sa NCSC. So, expected po yan, no, na mailipat as soon as possible, no? And target talaga nila by 2026 talagang mailipat na po ang lahat ng mga benepisyo ng seniors from DSWD to NCSC kabilang po ang social pension. Well, anyway, the social pension is for indigent senior citizen o mahihirap, no? Yung mga walang pambili ng gamot, walang pambili ng pagkain, walang source of income, may karamdaman, may sakit, no, may kapansanan, o di ka naman po wala nag-abot na sustento mula sa kanilang immediate family gaya ng anak. So, kung kayo po ay kabilang sa mga kriteryang yan, you can apply to your OSCA office na nasa LGU po ninyo at nang ma-line up po kayo kung may bakante sa inyong barangay. Ayan, no, para makatanggap kayo ng 1,000 piso na pension buwan-buwan mula sa gobyerno dito sa Social Pension Program, mga kablang. So, ulitin po natin ha, malinaw na malinaw, the social pension ay nananatili pa po sa DSWD at wala pa po sa NCSC. Kaya naman po mga lolo at lola, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Sino sa inyo dito ang hanggang ngayon nag-a-apply at wala pa rin pong resulta? Hindi pa rin po nakasama sa social pension? Ano po ba ang sabi ng OSCA ninyo? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan yan para naman kahit pa paano atin po yung matulungan, no? Sa pamamagitan po ng panawagan ng ating sa ating OSCA and sa ating DSWD. Bago ko magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo po i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede i-click nyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.